kanto na, yun na po pala yung mga palatandaan na talagang ako'y minamahal ng Panginoon sapagkat sa murang edad ko, iminulat na niya ako ng pagkilala at pagtitiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya naniniwala po ako sa nakasaad sa Isaiah Number 47, hindi ko po ito kinakalimutan tandaan niyo po, para po talagang maramdaman ninyo ang pagmamahal sa inyo ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon doon, hindi ka pa isinisilang, nakaukit ka na sa aking mga palad. Ang sarap, di po ba? Hindi pa tayo kino-conceive sa sinapupunan ng ating mga magulang, pero alam na ni God kung anong mangyayari sa atin. Ang sabi niya, doon pa lang sa panahon na yon, anak, nakaukit ka na sa aking mga palad. Kaya naisip ko po, sadyang mahal ako ng Panginoon sapagkat naramdaman ko na talaga ako ay nakaukit sa kanyang mga palad. Hindi po ako mahihiyang ipagtapat sa inyo. 7 po kaming magkakapatid. Ang tatang ko po, driver lang po siya ng Baliwag Transit. Para po maitaguyod kaming 7 anak niya, talaga po namang ang buhay namin dumaan sa butas ng karayom. Alam naman po ninyo ang driver ng Baliwag Transit, di po ba? May pera pag nakasampa. Pagbaba, walang pera. Sapagkat yung kinita, kulang pang ibayad dun sa mga inutang nung siya ay nakababa. 7 po kami. Subalit, sa kabutihan ng Panginoon, kahit po isang guro lang, napagtapos po ako ng aking mga magulang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako lang po. Ang mga kapatid ko po, siguro po kung nagkaroon ng kasipagan sa pag-aaral, baka po sakaling naitaguyo din ng mga magulang ko. Hindi Wala ring interes sa pag-aaral, kaya ang magulang ko nawalan din ng interes sa kanila. Alam niyo po, ang buti ng Panginoon, subaybayan niyo po, talagang ako po'y nakaukit sa palad ng ating Panginoon. Oras po ako'y makagraduate, nag-take po ako ng licensure, nakapasa po ako agad, kaya na-absorb po agad ako sa public school, kahit po nung mga panahon na yon, ang monthly salary ng guro, 317 pesos. Opo, totoo po yun. 317 pesos lang po ang sweldo. Kaya pinagtiyagaan ko po yung sweldo na yun hanggang sa ako ay nakapag-asawa. Subalit, ang kabutihan ng Panginoon, kahit po medyo mahirap din ang buhay namin, kasi po, isang guro, just try to imagine, napakaliit ng sweldo. Tapos ang asawa ko pulis na maliit din ang sweldo, na itaguyod po namin yung aming 4 na anak sa kanilang pag-aaral. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At doon ko po naramdaman ang kabutihan ng Panginoon. Hanggang sa ayun po, maraming mga pinagdaanan sa buhay, maraming dagat na tinawid. Naikwento ko na nga po sa inyo na dahil sa hirap ng buhay, gaso lang hindi kami makabili. Nagtiyaga kami sa dikahoy, sa diuling, sa digaas. Ang 4 na anak ko nag-aaral, pag nagmamadali, hindi naman ganun kadaling magluto. Unlike ngayon na sa gasol, sandali lang, makakapagluto ka. Kaya nga po, nakapag-isip akong iwanan yung 4 na anak ko at ako ay magtrabaho sa ibang bansa. Nabanggit ko na po ito sa inyo, sa Africa ako nagtrabaho. Na-hire po ako doon bilang isang guro. Pero sadyang hindi ko pa po naramdaman ang pag-angat sa buhay. Sapagkat hindi pa po plano ng Panginoon, hindi pa po niya takda na makaranas ako ng kaginhawahan sa buhay. Kaya bumalik po ako sa Pilipinas after nung first 2.5 years na contract ko, bokya, walang inuwing pera. Hindi takda Hindi takdang umangat yung buhay ko Kaya bokya din ako umuwi. Yung bansang pinuntahan ko na napakayaman, nung papauwi ako, naghirap, kaya yung bonus na $2,000, wala kaming nakuha. Kaya sabi ko nga sa inyo, umuwi akong bokya. Kaya noon po ako nakaisip na mag-apply sa isang pribadong eskwelahan. Sa kabutihan ng Panginoon, napakabuti po ng Diyos na mag-apply po ako sa eskwelahan na yon. Napakabilis po ng promotion. Halos yung 3 taon na po promote ako.
hanggang naging grade school principal ng grade school department, hanggang naging director nga po ako nung eskwelahan na yon, St. Mary's College of Baliwag. Kaya po pala, ang mga anak ko na pagtapos, nagkaroon ng magagandang hanap buhay, kaya po pala may plano ang Panginoon. Kaya po pala niya isinaayos ang lahat. Ayos na, planchado na yun lahat. Aakayin pala niya ako sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa banal na lugar na ito, meron pala siyang ipagaganap sa akin na, anak, inayos ko na yung buhay mo, sapat na yan, ngayon naman halika, ako naman ang paglingkuran mo, sapagkat sa lugar na pupuntahan mo, meron akong ipagaganap sa iyo. Napakabuti ng Panginoon. Paano po kaya nang akayin ako dito yung mga anak ko hindi pa stable ang buhay? Makakapaglingkod kaya ako ng buong puso? Palagay ko po ay hindi. Sapagkat habang naglilingkod ako dito, naaalala ko na, naku mamayang hapon wala kaming ulam. Naku mamayang hapon kulang kami ng ganito. Naku bukas Lunes bayaran ng kuryente, wala akong pambayad ng kuryente. Pagka ganong kagulo ang kaisipan mo, makakapaglingkod ka ba ng maayos sa Panginoon? Hindi po. Kailangan po pag naglingkod ka sa Panginoon, payapa ang isip mo. Para yung puso't damdamin mo, ang buong pagkatao, nakaalay talaga sa Kanya, walang anumang bumababalik sa isip mo habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Kaya doon ko po talaga nasukat na talagang napakabuti ng Panginoon. Sapagkat ginawa niyang maayos na maayos ang lahat. Pinlansya niya ang buhay ko hanggang asa ako ay maakay niya. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman ako pinayaman ng Diyos eh. Binigyan ako ng Diyos, sapat-sapat lang doon sa mga basic na pangangailangan ko. Sapagkat siguro may dahilan siya na kung payayamanin niya ako, maging sanhi pa yon para madivide yung isip ko. Na dahil doon sa pag-aasikaso ko sa kayamanan ko, hindi ako magiging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ang ibinigay sa akin ng Panginoon, sapat-sapat lang. Yung hindi ako magugutom. Yung meron ako agad na bubunutin para meron akong ipambayad sa kuryente, hindi na niya ako binibigyan ng marami pang problema. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos, planchado lahat, ang lahat ibinibigay niya. Maliit man o malaki. Ang importante kasi sa tao, yung tinatawag na contentment. Ano po ba yun sa Tagalog? Contentment is kakontentuhan. Naku, in Espanyol nyo lang eh. Contented, contento. Ginawa nyo lang Espanyol. Yung talagang palagay, kamprente yung kalooban niya. Ganun po. Ayun po yung isa sa sikreto ng para maramdaman natin ang kabutihan ng Diyos, dapat po meron tayong contentment. Kasi pag walang contentment ang tao, walang kasiyahan eh, di po ba? Meron ka na nito, gusto mo pa nun. Meron ka na nun, gusto mo pa nung ganire. Meron ka na nung ganire, gusto mo pa nung ganoon. Kaya walang kakontentuhan ng buhay. Hindi mo ganap mararamdaman ang kabutihan ng Panginoon pagka ganon. Kaya hilingin po natin sa Kanya mga kapatid, upang maramdaman natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, isa po sa hilingin natin sa Kanya para magkaroon tayo ng kapanatagan at ganap natin siyang maramdaman, magkaroon tayo ng kakontentuhan sa ating buhay at higit nating mararamdaman ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. May anak ka ng isa sa abroad, ang dinudulog mo pa, sana po God, yung pangalawa kong anak makarating sa ganire. Nakarating na yung una't anak mo, nanduroon na, pangatlong dulog mo, sana po God, yung anak kong pangatlo, ganun. Naku po, talagang mabibingi si God sa atin. Sasabihin ni God, wala kang kakontentuhan sa buhay. O kaya naman, papasok ka lang sa bahay dalanginan, para maihingin ka, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo ako ng... Pero tayo po, nagbago na po tayo, Nang tayo po'y akayin ng Panginoon at maramdaman ang kabutihan niya, ganun pa po ba tayong manalangin? Na pengi nito, pengi niyan. Baka sabihin sa atin ni God, anak, limiin mo naman yung panalangin mo. Limiin mo na yung pinuntahan mo Walang wishing well doon. Kung pumupunta ka sa lugar na pinupuntahan mo, para kang nasa harap ng wishing well na lahat na lang. Wish mo, ganito, pahingi nito. Wish ko, ganito, pahingi nito. Mga kapatid, ang iwanan ko lang po sa inyo, upang ganap nating maramdaman ang kabutihan ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng kakontentuhan sa ating buhay
at damhin natin siya bilang Diyos na buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa inyong ibinahagi na kapag nakamtan mo na ang ating Panginoon sa iyong puso, mararamdaman mo na ang kakontentuhan. Amen po ba? Sapagkat kapag ang puso mo ay siya na ang naririto, marami ka pa bang hahanapin? Hindi na. Amen po ba? Sapagkat ang hahangarin mo na sa bawat araw ay ang maramdaman mo siya, mapaglingkuran mo siya, makatupad ka sa kabutihan. Sapagkat ako po naniniwala ako na kapag ang tao marami pang minimithi sa buhay, hindi pa ganap na ganap ang Diyos sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yaon po ang patutuo na kapag siya na ang naghahari sa iyo at nangungunang tuwiran sa buhay mo, batid mo na hindi ka man humiling, ipagkakaloob niya. Amen po ba? At ang hihilingin mo na lamang ay marami ka pang kapatid na maakay tungo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Announcement lamang po. Bukas po, muli po, mag-uumpisa po ang ating banal na gawain sa ganap na alas 12 po ng tanghali, sapagkat pagkatapos po ng gawain dito ay magkakaroon po ng mission sa San Pablo, San Simon po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Nawa po sa bawat araw ng ating buhay, hindi lamang po ang sarili natin ang ating maramdaman, kundi higit ang kabutihan ng ating Panginoon. Ngayon po, ang lahat po ay inaanyahang magsitayo at ating pong awitin ang panalangin.